Kabanata 1371. Nag-alinlangan si Nancy bago magtanong. Narinig ko na sinusubaybayan ni Sir Louis si Miss Lindbergh, kaya nag-aalala lang ako kung ligtas ba siya. Agad dumilim ang tingin ni Zachary. May mga hinala na rin siya noon pa. Ginawa na ni Danrick ang lahat ng kinakailangang pag-iingat upang matiyak na hindi magiging banta si Charlotte sa mga tao sa Erihal. At dahil wala namang gaanong kaaway si Charlotte noon, sino pa ang may balak manakit sa kanya? Sa huli, lumabas na ang taong iyon ay walang iba kundi si Luis. Sa tingin ko nawala na siya ng katinuan at umupa ng ilang lalaki para subaybayan ang kinaroroonan ni Miss Lindbergh. Hindi ko alam kung ano ang binabalak niya. Matapos ang sandaling paghinto, dagdag ni Nancy. Sinusubukan ni Sir Robert na makipagtulungan sa akin, kaya may mga tao akong nagmamanman sa mga galaw ng kanilang pamilya para matiyak na maayos ang lahat. Doon ko nalaman ang maraming bagay tungkol sa pamilyang Laurent. Naiintindihan ko, sagot ni Zachary habang seryosong tumango. Salamat sa pagpapalam sa akin. Kung may mangyari man kay Miss Lindbergh, alam mo na kung sino at ano ang unang dapat imbestigahan, mahinang sabi ni Nancy. Alam kong wala itong kinalaman sa akin, pero alam ko rin kung gaano mo siya pinahahalagahan. Pasensya na kung lumagpas ako sa hangganan. Hindi naman. Salamat, taos-pusong sabi ni Zachary. Kung ganoon, hindi na kita iistorbahin. Magpahinga ka ng mabuti, at sana ay makita kita sa aking piging sa loob ng ilang araw. Magalang na tumango si Zachary at inutusan si Reyna na ihatid palabas si Nancy. Nagkataon namang nakasalubong ni Nancy si Spencer sa ibaba at sandali silang nag-usap. Sa maikling pagkikitang iyon, nag-iwan si Nancy ng matinding impresyon kay Spencer, na napabuntong hininga nang umalis ito. Si Miss Gold ay isang huwarang babae. Hindi lamang siya mula sa isang kilalang pamilya, kundi may dala rin siyang dignidad at sopistikasyon. Siya at si Mr. Zachary ay perpektong magkapareha. Totoo yun, pero si Mr. Noct ay si Miss Lindbergh lang ang tinitingnan, mahinang sagot ni Reyna. Mr. Spencer, kailan ka pa nagsimulang mag-alala sa mga ganitong bagay tulad ni Mr. Henry? Nag-iisip lang ako, sagot ni Spencer kasabay ng isa pang buntong hininga. Naalala ko si Mr. Henry na nagsabing hindi tayo dapat makialam sa mga usapin ng puso. Eksakto, hayaan nating si Mr. Noct ang magpasya para sa sarili niya. Tumango si Spencer, ngunit patuloy pa ring gumugulo ang kanyang isipan. Ngayon ko palang nauunawaan kung ano ang naramdaman ni Mr. Henry noon. Ngayong tinitingnan ko ito mula sa ibang pananaw, mahirap hindi mabahala at mag-alala. Napangiti si Reyna at marahang tinapik ang balikat ni Spencer. Naiintindihan niyon. Aakyat na ako para samahan si Mr. Noct. Mag-enjoy ka sa pagbabasa. Pagbalik ni Reyna sa silid-aralan, nakita niya si Zachary na nakaupo sa sofa at nakatulala sa kanyang telepono. Mr. Noct, gusto mo bang maglakad-lakad sa hardin? Mahinahong tanong ni Reyna habang inaabot ang isang basong tubig. Ngunit hindi nagsalita si Zachary, nananatiling nakatutok ang mga mata sa kanyang telepono. Pinili ni Reyna na huwag siyang gambalain at tahimik na tumayo sa gilid. Mas alam niya kaysa kanino man na hinihintay ni Zachary ang tawag ni Ben. Samantala, sinalakay ni Ben ang isang villa sa isang maliit na bayan kasama ang isang grupo ng mga lalaki. Matapos ang ilang araw ng investigasyon, nalaman niyang dinala sina Charlotte at Lupin ng isang grupo ng mga dayuhan at ikinulong sa villa. Matapos utusan sina Cain at Kyle na palibutan ang villa, handa nang sumugod si Ben kasama ang iba nang pumasok ang isang video call mula kay Zachary. Mabuti na lang at nakamute na ang kanyang telepono nang mabilis itong sagutin ni Ben. Mr. Noct, live stream mo ito. Gusto kong makita ang nangyayari, mariing utos ni Zachary. Kahit nabigla, mabilis na tumango si Ben. Naiintindihan. Hawak ang telepono, palihim na pumasok si Ben sa villa. Laking gulat niya nang makita na tahimik ang lugar at may amoy ng pagkain mula sa kusina. Maingat niyang binuksan ang bintana ng kusina at tumingin sa loob, at doon niya nakita si Charlotte na nagluluto habang suot ang isang sexing strap na damit. Sa sumunod na sandali, pumasok si Luis na walang pangitaas at tanging tuwalya lang ang nakapulupot sa baywang. Inakap niya si Charlotte mula sa likuran at masuyong hinalikan ang kanyang leeg.
Salamat sa paghahanda ng hapunan, mahal kong asawa. Mahal na mahal kita. Habang kinukunan ng telepono ni Ben ang lahat ng eksena, malinaw na nakita at narinig ni Zachary ang lahat. Natulala si Ben habang pilit inuunawa ang kanyang nasaksihan. Nang tuluyan siyang matauhan, agad niyang tinapos ang video call, takot na baka masaktan si Zachary sa nakita. Hindi niya alam na nagngangalit na sa galit si Zachary. Ibinato ni Zachary ang kanyang telepono sa pader, na nabasag ng tumama. Mr. Knock, pakalmihin mo ang sarili mo. Baka hindi lang ito pagkakaunawaan, payo ni Reyna. Sigurado akong hindi ganito si Miss Lindbergh. Ganyan na ganyan siya, sigaw ni Zachary. Noong nasa bingit ako ng kamatayan, patuloy ko pa rin siyang hinanap. Pero ang nasa isip lang niya ay matulog kasama si Luis. Ngayong nasugatan ako sa pagliligtas sa kanya, ginamit pa niya ang dahilan ng paggalang kay Dr. Felch para makipagkita sa kanya. Ang kapal ng mukha niya. Habang mas nagiging emosyonal si Zachary, mas lalong sumasakit ang kanyang ulo. Para bang hinahati ito ng martilyo. Hinawakan niya ang kanyang ulo, na nagngangalit ang mga ngipin habang unti-unting napapangit ang kanyang mukha sa sakit. Mr. Knock, kumalma ka. Kapag masyado kang na-agitate, babalik ang sakit mo. Kailangan mong pakalmihin ang sarili mo. Kahit gustuhin man ni Zachary na kontrolin ang kanyang emosyon, labis siyang nababagabag. Umumbok ang mga ugat sa kanyang noo at mga kamay, at di nagtagal. Nagsimulang damyugo ang kanyang ilong at ang sugat sa likod ng kanyang tainga. Sa sobrang takot, agad na tinawagan ni Reyna si Helen. Nang hindi ito makontak, tinawagan niya si Nancy. Miss Gold, nag-relapse si Mr. Knock. Maaari mo bang dalhin si Dr. Wright dito? Paano nangyari iyon? Kakaalisan ko lang. Wala na akong oras magpaliwanag. Bilasan mo. Sige, sige. Magpapadala ako ng maghahatid kay Helen. Pagkatapos, tinawagan ni Nancy ang kanyang mga tauhan at inutusan silang ihatid si Helen sa Southridge kaagad. Pagkatapos nito, hinarap niya ang driver at inutusan itong bumalik. Hindi ko sana sinabi ang lahat ng iyon, bulong ni Nancy na puno ng pagsisisi. Hindi ko inakalang ganoon kalaki ang magiging epekto nito sa kanya. Hindi mo kasalanan iyon. Nagbigay ka lang ng impormasyon. Wala kang ginawang mali, pag-alo ng tauhan. Sino ang makakaalam kung anong maruming relasyon ang meron kina Charlotte at Sir Luis? Iyon ang tiyak na ikinagalit ni Mr. Knock. Sa anumang kaso, hindi ko sana minadali, daing ni Nancy. May hawak akong ebidensya laban kay Charlotte at madali ko siyang maaalis, pero kung gagawin ko iyon, masasaktan lang si Mr. Knock. Kung may mangyari sa kanya, hindi ko mapapatawad ang sarili ko. Nandyan si Dr. Wright. Ayos lang siya, bilasan mo ang takbo. Opo, samantala, muling nagkagulo sa Southridge. Nang marinig ni Spencer na nag-relapse si Zachary, umabot sa sukdulan ang kanyang pag-aalala. Dumating si Nancy at pinakalma si Spencer sa pagsasabing paparating na si Helen. Pagkatapos nito, agad siyang tumulong kay Reyna sa pag-aalaga kay Zachary. Sa kabila ng kaguluhan, nanatili siyang kalmado at maayos kumilos. Tunay na perpektong babae na mamahala sa bahay. Sa villa naman, handa nang sumugod si Ben nang marinig niya ang inis na boses ni Charlotte na kausap si Luis. 3 araw na nating ginagawa ang palabas na ito, hindi ka pa ba nagsasawa? Paanong palabas ito? Umiyak si Luis. Asawa mo ako at ikaw ang asawa ko. Inalagaan mo ako at pinuno mo ako ng pagmamahal sa loob ng 3 araw. Wala bang totoo roon? Magising ka nga, Luis, sigaw ni Charlotte. Kung hindi mo dinakip sina Lupin at ang iba at tinakot ako sa kanilang buhay, mas pipiliin ko pang mamatay kaysa makipagkunwaring mag-asawa sa iyo. Charlotte, bakit mo ako tinatrato ng ganito? Alam mo kung gaano kita kamahal. Bakit kailangan mo pa rin akong kamuhian? Dahil nagbago ka na. Dati kang inosente at mabait. Ano ang nangyari? Tanong ni Charlotte, pagod na sa isip at damdamin. Alam kong nagkamali ako, hindi ko dapat tinanggap ang alok mo, at hindi ko dapat pinaglaruan ang nararamdaman mo. Pero panahon na para itigil ito. Hindi na tayo maaaring magpatuloy sa paggawa ng mga pagkakamali. Sa kasamaang palad, matigas pa rin si Luis. Wala akong nakikitang mali rito. Kung hindi dahil kay Zachary, masaya sana tayong magkasama.
Natahimik at nainis si Charlotte. Alam niyang kahit ano pa ang sabihin niya, hindi nakikinig si Luis. 3 araw na siyang halos hindi nagpahinga, at sinusubukang magpaliwanag kay Luis ngunit walang nangyari. Sobrang tigas ng ulo nito. Charlotte, kailangan mong maniwala sa akin. Ako lang ang taong hindi magbabago ang nararamdaman para sa iyo. Hinawakan ni Luis ang mukha ni Charlotte at tinitigan siya ng may pananabik habang nagpapatuloy. Tingnan mo si Zachary, ilang babae na ang nasa paligid niya. Nariyan noon ang magkakapatid na Blackwood, at ngayon may Nancy Gold na. Ako naman, ikaw lang ang tinitingnan ko sa buong panahong ito. Hindi ba't may Diana ka rin? Malamig na sagot ni Charlotte. Iba iyon, hindi ko siya kailanman minahal, sigaw ni Luis na halatang nainis sa pagbanggit kay Diana. Tinanggap ko lang siya para sa iyo. Sa anumang kaso, hinding-hindi ko hahayaang mangyari muli ang ganoong kaiyahiyang insidente. Maniwala ka sa akin, Charlotte, hindi kita kailanman ipinagkanulo. Ikaw lang ang mahal ko. Tama na, Luis, putol ni Charlotte. Hindi mahalaga ang lahat ng iyon. Palagi kitang tinuring na mabuting kaibigan, kahit hanggang ngayon. Gusto mo ba talagang sirain ang huling natitirang pagkakaibigan natin? Nakatitig si Luis na may kunot noo. Ano ang ibig mong sabihin? Sabihin mo sa mga tauhan mo na pakawalan sina Lupin at ang iba pa. Marami pa akong kailangang gawin at ayoko nang ipagpatuloy ang palabas na ito. Sumang-ayon si Charlotte sa pakunwari na ito hindi lamang dahil tinakot siya ni Luis gamit sina Lupin at ang iba pa, kundi dahil nakonsensya rin siya sa kanya at nais niya itong suklian. Ngayong tapos na ang 3 araw, oras na para tapusin niya ang lahat. Palabas. Malayo ito sa pagiging palabas. Lahat ng ginawa at sinabi ko ay galing sa puso ko. Napabuntong hininga si Charlotte. Sige, tama na. Luis, papakawalan mo ba sila o hindi? Maaari ko silang pakawalan, pero hindi ikaw, sabi ni Luis habang mahigpit na hinahawakan ang balikat ni Charlotte. Pakiusap, Charlotte, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Pangako kong mamahalin ka at ikaw lang. Kailangan mo akong pagkatiwalaan. Bago pa siya makapagsalita muli, itinulak na siya ni Charlotte at naglabas ng kutsilyo na itinutok sa kanyang leeg. Alam niyang nasa labas ang mga asasin kaya sumigaw siya. Pakawalan ninyo sila ngayon. Napatigil si Luis, na hindi makapaniwalang magagawa iyon ni Charlotte sa kanya. Sa kabila ng lahat ng nangyari noon, hindi niya kailanman nagawang saktan si Charlotte. Kahit noong pinilit niyang umalis, kinailangan pa niyang bantaan ang sarili niyang buhay upang pumayag ang kanyang mga magulang na pakawalan siya. Bakit niya ginagawa ito sa akin ngayon? Nang makita ng mga asasin ang nangyayari, agad nilang itinutok ang kanilang mga baril kay Charlotte at sumigaw sa ostrenation. Ay lapag mo ang kutsilyo. Sinabi ko na sa iyo noon na hindi basta-basta ang babaeng ito. Panunuyan ng isa sa mga asasin habang tinatitigan si Charlotte. Kita mo ang nangyayari kapag nagpabaya ka. Tumahimik ka, sigaw ni Luis. Pakawalan ninyo sila ngayon ulit ni Charlotte habang lalo siyang kinakabahan. Sugatan si Zachary at naghihintay sa akin sa bahay. Malamang nag-aalala na sina Hailey at Sam. At ang mga anak ko. Miss na miss ko na sila. Charlotte, talagang galit ka ba sa akin ng ganito? Malungkot ang tingin ni Luis at sa halip na umiwas, lalo pa siyang lumapit. Sige, gawin mo na. Basta ikaw ang gagawa, maaari akong mamatay ng walang pagsisisi. Paos na sana ang sagot ni Charlotte nang muli pang lumapit si Luis, dahilan upang magasgas ng kutsilyo ang kanyang leeg. Dahan-daang umagos ang dugo at napatingin lamang si Charlotte sa kanya nang may pagkabigla. Agad na nagpaputok ang ilang asasin at sumigaw. Tumigil ka. Ibaba ninyo ang mga baril, utos ni Luis. Sir Luis. Sinabi kong ibaba ninyo ang mga baril. Papatayin ko ang sinumang sasaktan siya, galit na utos ni Luis. Hindi nang ahas ang mga asasin na galitin si Luis o ibaba ang kanilang mga baril dahil natatakot silang saktan ni Charlotte si Luis. Kung may mangyari kay Luis, hindi maituturing na matagumpay ang kanilang misyon. Luis, ayokong saktan ka. Nang makitang nasugatan ang lalaki, hindi na kinaya ni Charlotte. Kung ayaw mong kamuhian kita, pakawalan mo sila. Sige, inutusan ni Luis ang mga asasin. Pakawalan ninyo sila. Dinaglaon, dinala ng 2 asasin sina Lupin at ang 2 pang babaeng bodyguard ng pamilyang Lindbergh.
Ngunit sa halip na palayain sila, tinakot nila si Charlotte gamit ang kanilang mga buhay. Elapag mo ang kutsilyo o papatayin ko silang lahat. Miss Lindbergh, iwanan mo kami at umalis ka na, sigaw ni Lupin. Akala mo ba hindi ko alam ang totoo tungkol sa amo ninyo? Itinutok ni Charlotte ang kutsilyo sa leeg ni Luis habang sumisigaw. Sa panlabas, si Luis ang amo ninyo, pero sa totoo lang, kay Sir Robert kayo nagtatrabaho. Kung may mangyari kay Luis, sa tingin ninyo ba ay palalampasan kayo ni Sir Robert? Ikaw, nataranta ang mga assassin sa tumpak na sinabi ni Charlotte. Kayo pala, naguluhan si Luis. Akala niya siya talaga ang amo nila dahil siya ang kumuha sa kanila. Hindi niya inaasahan na ang kanyang ama ang nag-ayos ng lahat ng palihim. Pakawalan ninyo sila, malamig na utos ni Charlotte. Sa pagkakataong ito, wala nang nagawa ang mga assassin kundi sundin siya. Sa kanilang paningin, mas mahalaga ang buhay ni Luis kaysa kina Lupin at sa dalawang bodyguard. Maaari pa nilang hulihin muli ang tatlo, ngunit kung masaktan si Luis, hindi nila kakayanin ang magiging kapalit. Miss Lindbergh. Mabilis na tumakbo sina Lupin at ang dalawang bodyguard patungo kay Charlotte. Tinanggal pa ni Lupin ang kanyang suit jacket at ibinalot kay Charlotte. Habang hawak si Luis, umatras si Charlotte patungo sa labasan habang maingat na binabantayan nina Lupin at ng mga bodyguard ang bawat galaw ng mga assassin. Sa labas ng bintana, naghihintay pa rin sina Ben at ang iba pa ng tamang pagkakataon para umatake. Pakawalan mo na siya ngayon. Itinutok ng mga assassin ang kanilang mga baril kay Charlotte habang dahan-dahan silang sumusunod, takot na saktan niya si Luis. Naging tabla ang sitwasyon hanggang makarating sila sa courtyard, kung saan dalawang assassin ang palihim na umikot upang lapitan si Charlotte mula sa likuran. Sa sandaling iyon, kumilos si Ben. Mabilis niyang hinawakan ang dalawang assassin at nakipaglaban sa iba pa. Hindi napigilan ni Lupin ang kanyang tuwa nang makita siya. Sinamantala ang pagkakataon, itinulak ni Charlotte si Luis palayo at binalak nang umalis kasama sina Lupin at ang mga bodyguard. Ngunit mahigpit niyang hinawakan ang braso niya. Charlotte, huwag kang umalis, pakiusap niya. Bitawan mo ako, pilit na kumawala si Charlotte. Hindi, huwag mo akong iwan, umiiyak na sabi ni Luis habang umiiling. Kaya kong gawin ang lahat para sa iyo. Kaya kitang ipaglaban hanggang kamatayan. Sinabi kong bitawan mo ako, walang awang hinila ni Charlotte ang kanyang kamay. Charlotte, ngunit ayaw pa ring bumitaw ni Luis. Biglang nagpaputok ang isang assassin patungo kay Charlotte. Miss Lindbergh, mabilis na humarang si Lupin sa harap ni Charlotte upang protektahan siya. Isang malakas na putok ang umalangaw at tumalsik ang dugo. Nanginginig, napanood lamang ni Charlotte na bumagsak si Lupin sa lupa, na tinamaan ng bala sa dibdib. Lupin, mabilis na lumuhod si Charlotte at niyakap siya. Lupin, huwag kang bibitaw. Natigilan si Luis bago galit na sinigawan ang assassin. Bakit mo ginawa iyon? Hindi ba't ipinagbawal kong barilin siya? Gusto kanyang patayin, sagot ng assassin ng walang emosyon. Ikaw, lumayas ka. Pinulot ni Charlotte ang baril sa lupa at nagpaputok ng ilang beses sa assassin. Bumulagta ang assassin sa lupa. Charlotte, makinig ka sa akin. Gusto pang magpaliwanag ni Luis ngunit itinutok ni Charlotte ang baril sa kanya. Luis, gusto mo ba akong mamatay? Sigaw niya ng hysterical. Hindi, Charlotte, ayoko mariing-iling ni Luis. Mas pipiliin kong mamatay kaysa mahiwalay sa iyo. Kung ganoon, bakit hindi ikaw ang mamatay? Inilagay niya ang daliri sa gatilyo ngunit hindi niya nagawang hilahin ito. Sa huli, napangiti siya habang tumutulo ang luha sa kanyang mga pisngi. Huwag na lang. Ako ang may kasalanan kung bakit ka umabot sa ganito. Babayaran ko ito ng sarili kong buhay. Pagkatapos ay itinutok ni Charlotte ang baril sa sarili niya. Charlotte, huwag. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 1375. Sinubukan ni Luis na pigilan si Charlotte na parang baliw, ngunit walang pag-aatubili niyang hinila ang gatilyo. Sa napakahalagang sandaling iyon, may isang dart na mabilis na lumipad at tumama sa baril na hawak ni Charlotte. Dahil sa tama, nahulog ang baril sa lupa at nailihis ang direksyon ng bala.
Sa matinding pagkabigla sa ginawa ni Charlotte, napaluhod si Luis. Nanghina ang buong katawan niya at pinagpawisan siya ng husto. Pakiramdam niya ay parang nadurog ang kanyang puso sa tahimik na putok ng baril na iyon. Miss Lindbergh, mabilis na lumapit si Ben at agad na binuhat si Charlotte at ang nawala ng malay na si Lupin palayo. Hindi na sila pinigilan ni Luis. Nakatingin lamang siya kay Charlotte ng puno ng kawalan ng pag-asa hanggang sa tuluyan na siyang mawala sa kanyang paningin. Sa wakas ay napagtanto niya na kailanman ay hindi niya mapapanalo ang puso ni Charlotte, anuman ang gawin niya, dahil mas pipiliin pa niyang mamatay kaysa makasama siya. Ang lahat ng kanyang ginawa ay nagdulot lamang ng pagkasuklam at puot mula kay Charlotte. Lupin, Lupin. Pagkabuhat kay Lupin papasok sa sasakyan, tiningnan ni Ben ang sugat nitong tinamaan ng bala at agad siyang nabalisa. Kasalanan ko ito, hindi kita naprotektahan. Dalhin na agad sa ospital. Bilasan ninyo, sigaw ni Charlotte na puno ng pag-aalala. Naiintindihan. Ang mapulang takip silim sa sandaling iyon ay sumasalamin sa matinding kawalan ng pag-asa ni Charlotte. Kinamuhian niya ang sarili dahil sa kanyang pag-aalinlangan at kakulangan ng pagiging matatag. Kung naging desidido at walang awa lamang siya, hindi sana siya paulit-ulit na nasangkot sa mga bagay na mali mula pa sa simula. Nadamay pa niya ang mga taong nasa paligid niya. Una si Morgan, at ngayon si Lupin. Kung may mangyari kay Lupin, hinding-hindi niya mapapatawad ang sarili niya. Nang huminto ang sasakyan sa ospital, mabilis na tumakbo si Ben papasok ng gusali habang karga si Lupin. Tulong, sigaw niya ng desperado. Mahigit isang dekada nang nasa tabi ni Zachary si Ben. Sa mga taong iyon, natutunan niyang manatiling kalmado. Maliban sa mga bagay na may kinalaman kay Zachary, hindi siya kailanman nawala ng kontrol sa kanyang emosyon. Sa mga nagdaang buwan, tila malamig at walang pakialam ang pakikitungo niya kay Lupin, na para bang hindi siya tinatablan ng nararamdaman niya para rito. Sa paningin ng iba, mukhang wala siyang interes sa relasyon nila. Ngunit sa sandaling iyon, hindi na niya kayang itago ang kanyang tunay na damdamin. Ang kanyang kaba, sakit ng dibdib, at takot ay malinaw na nagpakita ng kanyang pag-aalala kay Lupin. Sumunod si Charlotte nang malapitan sa doktor at paulit-ulit na nakiusap. Kailangan ninyo siyang iligtas kahit ano pa ang mangyari. Walang dapat mangyari sa kanya. Gagawin namin ang lahat ng aming makakaya. Naging abala ang ospital habang nagmamadaling pumasok ang mga medical staff sa operating room. Pabalik-balik si Charlotte sa labas, na balisang naghihintay na matapos ang operasyon. Tinawagan ni Ben si Zachary, ngunit walang sumagot. Marahil galit si Mr. Noct. Gayunpaman, hindi niya muna yun inisip dahil nasa panganib ang buhay ni Lupin. Kaya inilagay niya ang telepono sa bulsa at naupo sa labas ng operating room. Hindi niya alam na sa Southridge ay may matinding pagkilos ding nagaganap. Sa pinakamabilis na paraan, agad na pinasundo ni Nancy si Helen. Matapos maunawaan ni Helen ang buong nangyari, mariin niyang sinabi. Sinabi ko nang kailangan niya ng pahinga at hindi siya dapat mairita o gumalaw. Ilang araw pa lamang ang nakalipas mula nang gamutin siya. Dr. Wright, pakiusap, kumalma po kayo at tingnan ninyo si Mr. Noct, kinakabahang sabi ni Nancy. Hindi ko sana siya papansinin kung hindi lang dahil sa bayad. Kahit ang Diyos ay hindi makapagliligtas sa ganitong hindi masunurin na pasyente. Mabilis na pumasok si Helen sa silid ni Zachary at sinimulang suriin at gamutin ito. Sa labas ng silid, pabalik-balik si Spencer habang tinatanong si Reyna. Hindi nang ahas si Reyna na sabihin dahil iyon kay Charlotte, kaya sinabi na lamang niyang nainis si Zachary dahil sa isang tawag na kanyang natanggap. Tungkol naman sa laman ng tawag, kailangan nilang hintayin ang paliwanag ni Zachary kapag siya ay nagising. Dumilim ang mukha ni Spencer dahil alam niyang may kinalaman ang tawag kay Charlotte. Ngunit hindi niya iyon binanggit sa harap ng iba at inutusan lamang ang lahat na manahimik at huwag gambalain ang gamutan ni Zachary. Sa sandaling iyon, napagpasyahan niyang kausapin si Charlotte para sa kapakanan ng kalusugan ni Zachary. Samantala, walang kaalam-alam si Charlotte tungkol sa kalagayan ni Zachary. Punong-puno siya ng kaba habang naghihintay sa ospital. Bandang hating gabi, sa wakas ay lumabas ang doktor mula sa emergency room. Tinanggal niya ang mask at sinabi, nalagpasan na ng pasyente ang kritikal na yugto.
Sa kabutihang palad, hindi tumama ang bala sa kanyang puso kaya hindi na agad nanganganib ang kanyang buhay. Napakagandang balita niyan. Napabuntong hininga si Charlotte ng maluwag. Nagpasalamat siya at ligtas si Lupin. Kung hindi, hinding-hindi niya mapapatawad ang sarili niya. Matapos ang lahat ng nangyari, sina Lupin at Morgan ay parang mga kapatid na babae niya. Isa-isa nang nawala ang mga taong nasa paligid niya, ang kanyang ama, si Mrs. Berry, at si Danrick. Sina Lupin at Morgan na lamang ang natitira sa kanya. Ayaw na niyang may mawala pa. Maaari ba akong pumasok at silipin siya? Agad na tanong ni Ben. Pwede, pero kailangan mong magsuot ng isolation gown, dagdag ng doktor. Ipinagbigay alam na rin namin sa pulisya dahil sugat ng bala ang kanyang tinamo. Darating sila sa lalong madaling panahon at hinihiling namin ang inyong pakikipagtulungan. Sandaling nagulat si Ben sa paalala ng doktor ngunit agad din siyang nakabawi at tumango. Sige, makikipagtulungan kami. Salamat. Napabuntong hininga ang doktor. Inakala niyang magwawala si Ben, kaya hindi niya inaasahang magiging ganoon ito kakalmado. Mukhang hindi naman siya masamang tao. Gusto ring silipin ni Charlotte si Lupin, ngunit alam niyang mas kailangan siya ni Ben sa sandaling iyon kaya nanatili na lamang siya sa labas. Miss Lindbergh, uminom po muna kayo ng tubig. Iniabot ni Cain ang isang baso ng tubig. Salamat, tanong ni Charlotte. Bakit nandito kayo? Matapos mawala ng kontak sa inyo ilang araw na ang nakalipas, nag-alala si Ben sa inyong kaligtasan kaya ipinadala niya kami para hanapin kayo. Hindi namin kayo makita kaya nagmamadali siyang sumama sa paghahanap. Maikling ipinaliwanag ni Cain ang nangyari. Sino ang nag-utos sa inyo? Si Ben o si Zachary, tanong niya na nagtataka. Si Ben biglang sagot nito. Si Mr. Zachary, siya. Bago pa siya makapagtuloy, siniko siya ni Kyle upang patigilan. Nakuha ang pahiwatig, agad na tumahimik si Cain. Ano ang nangyari kay Zachary? Naramdaman ni Charlotte na may masamang nangyari kaya dali-dali siyang nagtanong. Lumala ba ang kalagayan niya? Yumuko lamang si Cain at nanatiling tahimik. Hindi rin ng ahas magsalita sina Kyle at ang iba pa. Ibigay mo sa akin ang telepono mo. Itinapon ng mga asasin ang telepono ni na Charlotte at Lupin kaya hindi niya makontak si Zachary. Mahinang iniabot ni Cain ang kanyang telepono. Agad itong kinuha ni Charlotte at tinawagan si Zachary. Ngunit kahit matagal na paghihintay, walang sumagot. Kumirot ang kanyang dibdib sa kaba at muli niyang tinawagan ang numero. May sumagot sa ikalawang tawag, ngunit hindi boses ni Zachary ang kanyang narinig kundi isang babae. Hello, saglit na natigilan si Charlotte bago siya nagtanong. Nancy, Charlotte, tila nagulat din si Nancy. May maitutulong ba ako sa iyo? Nasaan si Zachary? Pinilit ni Charlotte na manatiling kalmado habang nagtatanong. Hindi siya available sa ngayon, casual na sagot ni Nancy. Maaari kang mag-iwan ng mensahe at ipapaabot ko sa kanya. Ayos lang. Matapos iyon, agad na ibinaba ni Charlotte ang tawag. Natapos man ang tawag, nagngangalit naman ang kanyang emosyon na parang nag-aalimpuyong dagat. Palaging maingat si Zachary at hindi niya hinahayaang may humawak ng kanyang telepono, kaya bakit nasa kay Nancy ito? Alas 12:30 na ng madaling araw ngunit magkasama pa rin sila. Bukod pa rito, tumawag ako gamit ang telepono ni Cain kaya hindi niya dapat alam na ako ang tumatawag. Ibig sabihin, hindi siya nagpapanggap. Ano ang ibig sabihin ng lahat ng ito? Bumuhos sa kanyang katawan ang kawalan ng katiyakan at galit. Pumasok sa kanyang isipan ang mga larawan ni na Zachary at Nancy na magkasamang intimate. Kahit ang simpleng pag-iisip na magkatabi silang natutulog ay sapat na upang mag-alab ang kanyang galit. Miss Lindbergh, tawag ni Ben nang lumabas siya mula sa emergency room. Bakit hindi po kayo magpahinga muna? Kailangan kong tulungan ng pulisya at magbigay ng salaysay. Kinausap ko na rin ang doktor. Kapag naging stable ang kondisyon ni Lupin bukas ng umaga, maaari na tayong bumalik sa HCT gamit ang private jet. Sige, salamat, tumango si Charlotte. Mauna ka na, mananatili ako rito kasama si Lupin. Okay, nagmamadaling umalis si Ben. Ibinigay ni Charlotte pabalik kay Cain ang telepono nito. Pagkatapos ay isinama sina Jade at Emma papasok sa ward upang alagaan si Lupin. Sa kabila ng maraming tanong sa kanyang isipan, hindi na niya ipinilit pang magtanong.
Tutal, kaunti lamang ang alam ni Cain at Kyle, kaya walang saysay ang magtanong dahil wala rin siyang makukuhang sagot. Bukod dito, nasa emergency room pa rin si Lupin. Nanganganib pa rin ang buhay nito kaya wala sa kalagayan si Charlotte na magselos. Mas mabuting ayusin muna ang mga problemang nasa harap niya ngayon. Ang iba pa ay haharapin na lamang niya sa tamang panahon. Isang gabi na puno ng pagkabalisa ang lumipas. Nang bumalik si Ben kinabukasan ng umaga, baka sa kanyang mukha ang matinding pagod. Sa mabuting banda, natapos na niya ang lahat at nakuha ang pahintulot ng doktor na dalhin si Lupin pabalik sa H-City. Upang matiyak ang kaligtasan ni Lupin sa kanilang pagbabalik, kumuha si Ben ng ilang doktor at medical staff na sasama sa kanila. Nang handa na ang lahat, sumakay sila ng private jet pabalik ng H-City bandang alas 9:30 ng umaga. Sa eroplano, nanatili sina Charlotte at Ben sa tabi ni Lupin. Masaya akong ligtas na siya, sabi ni Charlotte habang marahang pinupunasan ng mainit na tuwalya ang mukha ni Lupin. Miss Lindbergh, may mahalaga sana akong kailangang pag-usapan sa inyo, marahang sabi ni Ben. Sige, sagot ni Charlotte habang itinaas ang tingin mula kay Lupin. Sandali siyang nag-isip bago diretsahang nagsalita. Una, nasa kamay ko na si Sir Louis at ang kanyang mga tauhan. Inayos ko nang dalhin sila pabalik sa H-City para si Mr. Knock ang humawak sa kanila. Nagulat si Charlotte. Magulo ang nangyari kahapon at dahil sa pagkakabaril kay Lupin, wala siya sa tamang pag-iisip upang mag-isip ng iba pang bagay. Inakala niyang abala si Ben sa pakikipagtulungan sa pulisya, hindi niya inaasahang hinabol at nahuli pa nito sina Louis at ang mga asasin. Karapat-dapat nga siya bilang kanang kamay ni Zachary. Nais ko lamang kayong ipaalam. Nakatuon ang tingin ni Ben kay Lupin habang nagsasalita. Bilang isang lalaki, personal kong kailangang gumanti sa kanila dahil sa pagtangkang gamitin ang buhay ninyo at nina Lupin bilang banta at sa pagbaril kay Lupin. Bilang profesional, may utos ako mula kay Mr. Knock na iligtas kayo, kaya kailangan kong hulihin ang lahat ng sangkot at ipaubaya sa kanya ang pagdedesisyon. Ito rin ay para maiwasan ang anumang posibleng problema sa hinaharap. Gayunpaman, dahil si Louis ay minsan ninyong naging kasintahan, bilang paggalang, kailangan ko kayong ipaalam. Ben, una sa lahat, natutuwa akong marinig yan may paghanga sa mga mata ni Charlotte. Bilang isang lalaki, ginagampanan mo ng maayos ang iyong responsibilidad at tinatrato mo si Lupin ng may katapatan at malasakit. Panatag ang loob ko na ipagkatiwala siya sa iyo. Ngunit may isang bagay akong kailangang linawin. Totoo na si Louis ang aking fiancé noon, ngunit sa pangalan lamang iyon. Bukod pa roon, matapos ang lahat ng nangyari, matagal na kaming naghiwalay. Sandali lang, nagulat na putol ni Ben. Ibig mong sabihin, sa pangalan lamang ang pagiging fiancé niya. Kung ganoon, noong panahong nasa manor kayo sa Arkfield, ikaw at siya. Hindi na nagdetalye si Charlotte. Isa iyong hindi pagkakaunawaan. Hindi ko nababanggitin ang mga hindi kanais-nais na detalye. Sa kabuuan, wala kaming naging romantikong relasyon mula simula hanggang wakas. Hindi ko nagawang tapusin siya dahil pakiramdam ko, ako ang dahilan kung bakit nangyari ang trahedyang ito. Kung hindi ako pumayag sa kanyang proposal dahil sa sarili kong interes, maaaring hindi siya humantong sa ganitong kalagayan. Ngunit dahil lamang naaawa ako sa kanya, hindi ibig sabihin ay maaari na niyang gawin ang kahit ano. Kaya wala akong tutol sa paghuli ninyo sa kanya at sa mga asasin. Gayunpaman, ang tunay na utak sa likod ng lahat ng ito ay si Sir Robert. Walang kinalaman dito si Louis, kaya walang saysay ang hulihin siya. Kung may mangyari sa kanya, natatakot akong magdulot ito ng problema sa inyo at kay Zachary. Kaya iminumungkahi kung kapag dumating tayo sa H-City, ibigay ninyo siya sa akin. Ako na ang makikipag-usap kay Sir Robert. Si Mr. Knock, siya, sandaling nag-atubili si Ben bago tuluyang magsalita. Wala na siyang gaanong panahon. Ano ang sinabi mo? Nanlaki ang mga mata ni Charlotte at nanigas sa hindi paniniwala. Ganito ang nangyari. Isinalaysay ni Ben ang lahat, simula 3 buwan na ang nakalipas nang mapansin ni Zachary na may mali sa kanyang mga mata at makumpirmang nalason siya. Ikinwento rin niya kung paano tinanggap ni Zachary ang mga kondisyon ni Charlotte at nagtago para magpagamot, kung saan mag-isa niyang tiniis ang matinding sakit.
Matapos ang 2 buwan na gamutan, hindi pa rin ganap na gumaling si Zachary kahit may kaunting pagbuti. Nang marinig niyang ikakasal si Charlotte kay Louis, iniwan niya ang lahat at nagtungo sa Arkfield upang makita siya. Sa kasamaang palad, ang bumungad sa kanya ay isang tagpong labis na sumira sa kanyang puso. Lahat ng kanyang ginawa, ang paglayo sa mga bata at ang sadyang paglikha ng hindi pagkakaunawaan upang magalit ang pamilyang Laurent, ay upang makauwi si Charlotte at mamuno sa pamilyang Knock bilang may bahay matapos ang kanyang pagpanaw. Umabot ng 1 oras ang pagkukwento ni Ben. Sinabi rin niya na walang namamagitan kina Zachary at Nancy. Sa buong panahong iyon, ginagamit lamang ni Zachary si Nancy upang pagselusan si Charlotte. Sa tuwing susubukan niyang linawin ang lahat kay Nancy, laging may pumipigil sa kanya. Sa pagkakataong ito, si Nancy ang nagdala kay Helen sa kritikal na sandali upang gamutin si Zachary. Kaya pinayagan ni Ben na manatili muna siya sa bahay. Matapos marinig ang lahat, napaiyak si Charlotte. Hindi kailanman sumagi sa isip niya na mag-isang nagdurusa si Zachary habang patuloy siyang nagkakamali ng akala. Sa kabila nito, walang pag-iimbot pa rin siyang iniligtas sa pinakamahalagang sandali. Ngunit nang siya naman ang bumagsak dahil sa sakit, wala siya sa tabi nito at naging pabigat pa. Miss Lindbergh, alam kong sinuwi ko si Mr. Knock sa pagsasabi sa inyo ng lahat ng ito. Ngunit wala na akong magawa, na kayo kong sabi ni Ben na puno ng sakit. Napakaseryoso ng kalagayan ni Mr. Knock. Kung hindi natin mahahanap si Francesco, maaaring yun na ang wakas niya. Sa sandaling iyon, nanginginig ang kamay ni Charlotte habang binabalot siya ng matinding pagkakasala. Kinamuhian niya ang sarili dahil hindi siya marunong bumitaw, hindi niya napatawad si Zachary, at hindi siya nakipag-ayos dito ng mas maaga. Kung mas maaga niyang napagtanto ang kanyang pagkakamali, nakahingi na sana siya ng tulong kay Francesco at hindi sana umabot sa ganitong kalubha ang sakit ni Zachary. Miss Lindbergh. Nang makita ni Ben na nananatiling tahimik si Charlotte, inakala niyang nababalot pa rin siya ng galit mula sa nakaraan. Kaya nagmamadali niyang sinabi, alam kong hindi maganda ang naging trato sa inyo ng pamilyang Knock. Ngunit wala na ang lahat ng iyon ngayon. Patay na sina Mr. Henry, Zara, at ang mga kapatid na Blackwood. Sino pa ang natitira para kamuhian ninyo? Gusto ba talaga ninyong mamatay si Mr. Knock sa murang edad? O lumaki ang mga bata na walang ama? Bakit hindi mo sinabi sa akin ito noon pa? Sa wakas ay nagsalita si Charlotte, nanginginig ang kanyang tinig. Ganito kabigat ang bagay na ito, bakit ngayon mo lang sinabi sa akin? Ako, sandaling natigilan si Ben bago nagpaliwanag. Inutusan ako ni Mr. Knock na huwag sabihin ito kahit kanino. Sinabi niyang gusto niyang bumalik kayo dahil sa pagmamahal at hindi dahil sa awa. Ang tanga niya, mariing sabi ni Charlotte. Sinabi niyang mas gugustuhin pa niyang mamatay ng may dangal kaysa mabuhay sa kahihiyan. Sa pag-iisip kay Zachary, napuno ng pagsisisi si Ben. Nasa alangan ako. Ang tanging nagawa ko ay hanapin si Francesco ng buong makakaya, umaasang makukuha ang pinakamabuting resulta. Hindi mo siya mahahanap. Huminga ng malalim si Charlotte upang pakalmihan ang sarili. Ako lang ang makakagawa niyan. Talaga. Kaya mo ba talaga, hindi napigilan ni Ben ang kanyang pananabik? Hindi ito magiging madali, ngunit para kay Zachary, tiyak na mahahanap ko siya puno ng kabanyang tanong. Gaano pa katagal bago tayo makarating sa H-City? Malapit na, naghahanda na ang eroplano para sa pagbaba. Ako na ang baalang maghanap kay Francesco. Sinilip ni Charlotte ang oras sa kanyang relo. Pagkatapos nating makabalik, agad kong kukontakan sina Gordon at Sean. Napakaganda niyan. Maraming salamat, Miss Lindbergh. Lubos ang pasasalamat ni Ben. Sa tulong ninyo, sa wakas ay gagaling na si Mr. Knock. Hindi, sandali lang. Biglang may naalala si Charlotte. Hindi mo ba sinabi kanina na naging stable na ang kondisyon ni Zachary nang umalis ka? Tama iyon. Labis siyang nag-aalala sa inyo at gusto kayong hanapin. Pero umatras siya matapos akong lumuhad at magmakaawa. Hindi yun ang punto, putol ni Charlotte. Talaga bang stable ang kondisyon niya noon? Medyo, sabi ni Dr. Wright, basta hindi siya lalabas, magiging maayos siya ng halos 1 buwan, taos pusong paliwanag ni Ben. Pero, habang mas iniisip ni Charlotte, mas lalo siyang naghihinala.
Nang tawagan ko si Zachary kagabi, si Nancy ang sumagot. Ha! Gulat na gulat si Ben at dali-daling nagpaliwanag. Hindi yun tama. Nang umalis ako, wala na si Nancy. Maliban na lang kung bumalik siya pagkatapos. Pero huwag kayong mag-alala, Miss Lindbergh. Sa lagay ni Mr. Noct, walang mangyayari sa kanila. Hindi yun ang ikinababahala ko. Mabigat ang ekspresyon ni Charlotte. Nag-aalala ako na bumalik ang sakit niya. Nayanig si Ben sa sinabi niya. Posible iyon. Noong dumating ako sa villa, gusto niyang mag-video call ako. Sinunod ko siya at nakuha sa video kayo ni Sir Luis. Doon, itinaas niya ang kamay at sinampal ang sarili dahil sa pagsisisi. Kasalanan ko ito. Hindi ko sana sinimulan ang video call. Bakit ba ako naging napakatanga? Hindi mo kasalanan, malamig na sabi ni Charlotte. Sa tingin ko may nagsabi ng kung ano sa harap niya. Ibig ninyong sabihin si Miss Gold, maingat na tanong ni Ben. Malabong mangyari iyon. Mukha naman siyang tapat na tao. Eksakto, dahil sa pagiging tapat niya, iniisip ng lahat na puro katotohanan lang ang sasabihin niya. May bahagyang mapait na ngiti sa labi ni Charlotte. Dahil doon, maniniwala si Zachary sa mga salita niya, kaya delikado siya bilang kalaban. Pero iyan ay sa susunod na. Kailangan kong mahanap si Francesco sa lalong madaling panahon. Alam ni Charlotte ang kanyang mga prioridad. Pagkababa natin ng eroplano, ikaw ang mag-aayos kay Lupin habang babalik ako sa Southridge. Sige, paulit-ulit na tumango si Ben, labis ang saya niya. Ngunit may naalala siya at nagtanong ng may pag-aalala. Tungkol kay Mr. Noct, maaari mo ba? Nagpakita si Charlotte ng bahagyang ngiti upang pakalmayan siya. Huwag kang mag-alala. Alam ko ang dapat gawin. Hindi kita ilalagay sa alanganin. Mabuti iyon. Salamat. Napabuntong hininga si Ben ng maluwag. Makalipas ang kalahating oras, lumapag ang private jet nila sa H-City. Nakipag-ugnayan na si Ben sa medical staff ng Kindness Hospital upang salubungin sila sa paliparan. Pagkatapos, siya at ilang tauhan ay sinamahan ng walang malay na si Lupin patungo sa ospital. Kasabay nito, inatasan niya sina Cain, Kyle, at ang iba pa na ihatid si Charlotte pabalik sa Southridge. Bago maghiwalay ang dalawang grupo, magalang na yumuko si Ben kay Charlotte. Miss Lindbergh, nasa inyong mga kamay ang kapalaran ng pamilyang Noct. Huwag kang mag-alala, tumango si Charlotte. Ipinagkakatiwala ko sa iyo si Lupin. Binalot ng ulan at hamog ang daan pabalik sa Southridge. Pinalitan ni Charlotte ang kanyang SIM card sa bagong telepono at agad na kinontak si Gordon. Ngunit nang walang sagot si Gordon matapos ang matagal na paghihintay, nag-iwan siya ng mensahe kay Sean at sinabing tawagan siya sa sandaling makita nila ang kanyang mensahe. Alam niyang maaaring abala sila sa Erihal kaya posibleng hindi nila agad matingnan ang kanilang telepono. Gayunpaman, kapag nakita nila ang kanyang mensahe, tiyak na kokontakin siya kaagad. Ang tanging magagawa niya ay maghintay ng matiisin. Hindi nagtagal, pumasok ang sasakyan sa Southridge. Pagkababa ni Charlotte, nakita niya ang ilang hindi pamilyar na bodyguard na nakapwesto sa labas. Doon niya napagtantong hindi sila tauhan ng pamilyang Noct kundi ng pamilyang Gold. Kabanata 1400. Kung dati iyon, tiyak na magagalit si Charlotte. Maaari pa nga niyang kutsain si Zachary at umalis. Ngunit ngayong alam na niya ang katotohanan, lubos na nagbago ang kanyang pakiramdam. Miss Wynne, nakabalik na kayo. Nang marinig ang masiglang boses ni Hannah, napatingin si Charlotte. Sa lahat ng nasa bahay, siya lamang ang masayang lumabas upang salubungin siya. Mabuti at nakabalik kayo. Labis na nag-aalala si Mr. Zachary sa inyo. Nasaan siya? Nang papasok na sana si Charlotte sa bahay, hinarang siya sa pintuan ng mga tauhan ni Spencer na dating nasa ilalim ni Henry. Humakbang ang dalawang lalaki sa kanyang harapan at ipinagbawal siyang pumasok. Miss Lindbergh, kung hindi ninyo mamasamain ang aking mababang katayuan, nais kong makipag-usap sa inyo ng pribado. Sa kabila ng mapagpakumbabang pananalita ni Spencer, may bahid ng pananakot ang kanyang tindig. Spencer, nang magsasalita na sana si Hannah upang ipagtanggol si Charlotte, napigil siya nang makita ang ekspresyon sa mukha ni Spencer. Mr. Spencer, nais ko munang makita si Zachary. Maaari ba tayong mag-usap pagkatapos?
Pinakitunguhan ni Charlotte si Spencer ng may lubos na paggalang. Ito ay dahil noong pinahirapan siya ni Henry, palaging patas si Spencer at minsan pa ay pinuprotektahan siya. Pinagalit ninyo si Mr. Zachary kaya siya. Nang mabanggit ni Spencer ang paksa, nang inag ang buong katawan niya sa galit. Palalampasan ko sana na ang unang pagbabalik ng sakit niya ay dahil sa pagliligtas niya sa inyo. Ngunit nang maisalba siya mula sa bingit ng kamatayan, muli ninyo siyang pinukaw kaya ngayon ay. Habang nagsasalita, namula ang kanyang mga mata. Sa tinig na puno ng galit at sakit, ipinagpatuloy niya. Charlotte, noong buhay pa si Mr. Henry, palagi ko siyang pinapayuhang maging patas at makonsiderasyon kahit gaano niya kayo pinahirapan. Ngunit ngayon, matapos kong makita si Mr. Zachary sa ganitong kalagayan, hindi na ako maaaring magtimpi. Ano ang nangyari sa kanya? Puno ng pagkabalisa si Charlotte habang pumasok siya sa bahay at sumigaw. Gusto ko siyang makita. Tumigil ka dyan, sigaw ni Spencer. Nang haharangin siya ng mga tauhan nito, galit niyang itinulak ang mga ito. Paano ninyo ako haharangan? Ikaw, sino ang gumagawa ng gulo dyan? Nang magsasalita na sana si Spencer, isang malamig na tinig ang umalangaw mula sa itaas. Lumingon si Charlotte at nakita si Nancy na nakatayo sa may rehas ng ikalawang palapag. Tumingin ito pababa sa kanya ng may pagmamataas. Charlotte Lindbergh, nasaan ang asal mo? Paano ka makakapasok sa bahay ng iba nang walang pahintulot? Kailan ka pa nagkaroon ng karapatang magsalita rito? Galit na tiningnan ni Charlotte si Nancy. Hindi ikaw ang magpapasya niyan. Dahan-daang bumaba si Nancy sa hagdan. Ngayong ginagamot si Mr. Knock, kailangan niya ng katahimikan. Kaya umalis ka na agad at huwag mo siyang gambalain. Ano ang karapatan mo? Sigaw ni Charlotte. Ang katotohanan ako ang nagdala ng doktor at nagligtas sa buhay ni Mr. Knock. Tinaasan siya ni Nancy ng kilay. Bakit hindi mo tanungin ang lahat dito kung sino ang nararapat manatili? Ikaw. Hindi na kailangang sabihin pa na si Miss Gold ang nararapat manatili, kalmadong pahayag ni Spencer. Sa parehong pagkakataong bumalik ang sakit ni Mr. Zachary, ayokong isipin ang magiging kahihinatnan kung hindi dinala ni Miss Gold si Dr. Wright. Sa ngayon, si Dr. Wright ay tumatanggap lamang ng utos mula kay Miss Gold. Hindi kayo maaaring umalis sa tabi ni Mr. Zachary, Miss Gold. Narinig mo yun, mapanuksong sabi ni Nancy habang nakatitig kay Charlotte. Ano pa ang hinihintay mo? Nabagbag ang damdamin ni Charlotte sa mga salitang iyon. 3 araw lamang siyang umalis, ngunit tuluyan nang nakontrol ni Nancy ang buong sambahayan. Itinuon niya ang tingin sa mga bodyguard at kasambahay sa sala at nakita niyang nakayuko ang mga ito sa katahimikan. Si Hannah lamang ang tumingin sa kanya na may namumuong luha sa mga mata. Gayunman, wala rin itong lakas ng loob na magsalita. Nag-aalab ang galit at pighati ni Charlotte ng sabay. Habang tatawag na sana siya kay Ben, isang banayad ngunit may awtoridad na tinig ang umalangaw-ngaw. Walang sino man ang maaaring magtaboy sa mommy ko. Lumingon si Charlotte at nakita sina Robbie, Jamie, at Ellie na sabay-sabay bumaba mula sa sasakyan kasama si Kyle. Mabilis na tumakbo ang mga bata papasok ng bahay at tumayo sa harap niya upang ipagtanggol ang kanilang ina.